Si Alexander the Great ay isang hari ng sinaunang kaharian ng Macedonia sa Greece. Ipinanganak siya sa Pella noong 356 BCE. Isa siya sa mga itinuturing na pinakamatagumpay na kumander ng militar sa kasaysayan. Kilala siya sa kanyang husay sa taktika at sa kanyang kakayahang magbigay inspirasyon sa kanyang mga sundalo. Nasakop ni Alexander ang halos lahat ng kilalang mundo sa kanyang maikling buhay. Namatay siya sa Babylon noong 323 BCE sa edad na 32. Ang kanyang imperyo ay umabot mula Greece sa kanluran hanggang India sa silangan. Pinalaganap ng mga pananakop ni Alexander ang kulturang Griego at mga ideya sa buong sinaunang mundo. Ang panahong ito ay kilala bilang Hellenistic Age. Ang pamana ni Alexander ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at humuhumaling sa mga taon ngayon. Ang sanaysay na ito ay susuriin ang buhay, mga pananakop militar at pamana ni Alexander the Great. Susuriin natin ang kanyang epekto sa sinaunang mundo at ang kanyang pangmatagalang impluensya sa sibilisasyong kanluranin. Samahan niyo kami sa paglalakbay pabalik sa panahon upang tuklasin ang kwento ng isang pinuno na nangahas na sakupin ang mundo. Isinilang si Alexander sa isang mundo ng kapangyarihan at ambisyon. Ang kanyang ama ay si Philip II, ang ambisyosong hari ng Macedon, isang kaharian sa hilaga ng Greece. Ang kanyang ina ay si Olympias, isang mapagmataas at matapang na prinsesa mula sa Epirus. Si Alexander ay isang batang matalino. Siya ay tinuruan ng kilalang pilosopo na si Aristotle. Itinanim ni Aristotle kay Alexander ang pagmamahal sa pag-aaral, ang pagkauhaw sa kaalaman, at ang pagkaakit sa pilosopya. Sa ilalim ng gabay ni Aristotle, pinag-aralan ni Alexander ang pilosopya, panitikan, politika, at estratehiya sa militar. Nahasa niya ang kanyang matalas na pag-iisip at malalim na pag-unawa sa mundo sa kanyang paligid. Natuto siyang mangabayo, lumaban at mamuno. Si Alexander ay isa ring mahusay na mangangabayo at mandirigma. Mabilis niyang napatunayan ang kanyang sarili bilang isang mahusay na pinuno. Sa edad na 16, pinangunahan niya ang isang atake ng kabalyerya sa labanan ng Chaeronea. Ang labanang ito ang nagpatibay sa kapangyarihan ng kanyang ama sa Greece. Hinubog ng kanyang kabataan ang pagkatao at kapalaran ni Alexander. Namana niya ang kahusayan sa militar ng kanyang ama at ang ambisyon ng kanyang ina. Mula kay Aristotle, natamo niya ang mga kasanayan sa pag-iisip upang maunawaan ang mga komplikadong bagay sa mundong nais niyang sakupin. Nang si Alexander ay 20 taong gulang, ang kanyang ama ay pinaslang. Si Alexander ay naging hari ng Macedon. Agad siyang naglakbay upang sakupin ang Imperyong Persiano. Ang Imperyong Persiano ang pinakamalaki at pinakamakapangyarihang imperyo sa mundo noong panahong iyon. Mas maliit ang hukbo ni Alexander kaysa sa hukbo ng mga Persiano. Ngunit si Alexander ay isang mahusay na estratehikong militar. Gumamit siya ng mga makabagong taktika at estratehiya. Isa rin siyang karismatikong pinuno na nagbigay inspirasyon sa kanyang mga sundalo na lumaban ng may katapangan. Ang unang malaking tagumpay ni Alexander ay naganap sa Ilog Granicus noong 334 na taon bago ang ating panahon. Pagkatapos ay nagmartsa siya patimog, sinakop ang mga lungsod ng Sardis at Ephesus. Noong 333 taon bago ang ating panahon, hinarap niya si Haring Darius III ng Persia sa labanan sa Issus. Ang labanan ay isang mapagpasyang tagumpay para kay Alexander. Tumakas si Darius III mula sa larangan ng digmaan, iniwan ang kanyang pamilya. Nagpatuloy ang mga tagumpay ni Alexander. Nasakop niya ang lungsod ng Tyre pagkatapos ng mahabang pagkubkob. Sinakop niya ang Ehipto kung saan siya ay idineklarang pharaoh. Itinatag niya ang lungsod ng Alexandria sa Ehipto. Ito ay magiging sentro ng pag-aaral at kultura sa mundo ng Hellenistic. Ang mga tagumpay ni Alexander sa militar ay hindi lamang dahil sa kanyang husay sa estratehiya. Ito rin ay patunay ng kanyang katapangan at determinasyon sa larangan ng digmaan. 3 labanan, sa partikular, ang nagpapakita ng kanyang talas sa taktika at kakayahang magbigay inspirasyon sa kanyang mga sundalo upang makamit ang tila imposibleng mga bagay. Ang labanan sa Ilog Granicus noong 334 na taon bago ang ating panahon, ang unang malaking pakikipaglaban ni Alexander kontra sa mga Persiano. Kaharap ang mas malaking hukbo, pinangunahan ni Alexander ang isang mapangahas na pag-atake ng mga mangangabayo patawid sa ilog
na sumira sa mga linya ng mga Persiano at nagpahayag ng kanyang pagdating bilang isang puwersang militar na dapat kilalanin. Sa labanan sa issues noong 333 taon BCE, hinarap ni Alexander mismo si Darius III. Ang labanan ay naganap sa isang makitid na daanan na nagpawala ng bentahe ng mga Persiano sa dami. Ang henyo ni Alexander sa taktika ay kitang-kita ng kanyang nalusutan ng mga puwersa ng Persiano na nagresulta sa isang mapagpasyang tagumpay at pagtakas ni Darius III. Panghuli, ang labanan sa Gaugamela noong 331 taon BCE ang nagmarka sa pangwakas at pinakamapagpasyang paghaharap ni Alexander at Darius. Sa kapatagan ng Mesopotamia, hinarap ni Alexander ang isang napakalaking hukbo ng Persiano, kabilang ang mga karwaheng may mga gulong na may talim. Sa kabila ng mga pagsubok, ang katalinuhan ni Alexander sa estratehiya at ang hindi natitinag na katapangan ng kanyang mga sundalo ay nagdulot ng isang napakalaking tagumpay na nagpatibay sa pananakop ni Alexander sa Imperyong Persiano. Ikalimang bahagi ang mga bunga ng tagumpay, ang Imperyo ni Alexander. Matapos masakop ang Imperyong Persiano, ipinagpatuloy ni Alexander ang pagpapalawak ng kanyang imperyo pasilangan. Nasakop niya ang mga bahagi ng Gitnang Asya at ang kasalukuyang Afghanistan. Tinawid pa niya ang Ilog Indus papuntang India. Malawak at magkakaiba ang imperyo ni Alexander. Sakop nito ang iba't ibang kultura, wika at relihiyon. Sinubukan ni Alexander na isama ang mga nasakop na tao sa kanyang imperyo. Ginaya niya ang mga kaugalian ng mga Persiano at pinakasalan si Roxana, isang maharlikang Persiano. Hinikayat niya ang kanyang mga sundalo na mag-asawa ng mga lokal na babae. Nagtatag si Alexander ng maraming lungsod sa buong imperyo niya. Marami sa mga lungsod na ito ay pinangalan ng Alexandria. Ang mga lungsod na ito ay naging sentro ng kalakalan. Nakatulong ang mga ito sa pagpapalaganap ng kulturang Griego at mga ideya sa buong sinaunang mundo. Sa kabila ng kanyang mga pagsisikap sa pag-iisa, ang imperyo ni Alexander ay pinagbuklod lamang ng puwersang militar. Ang kanyang patuloy na mga kampanya ay nakaapekto sa kanyang mga sundalo. Sila ay napagod at nanabik sa kanilang mga tahanan. Noong 323 BCE, nagalsa ang mga sundalo ni Alexander. Tumanggi silang magpatuloy pa. Seksyon 6, Isang Mundong Nagbago, ang Panahong Helenistiko. Ang mga pananakop ni Alexander ay nagkaroon ng malaking epekto sa sinaunang mundo. Ang kanyang imperyo ay hindi nagtagal pagkatapos ng kanyang kamatayan, ngunit ang kanyang mga pananakop ay nagpasimula ng isang bagong panahon na kilala bilang Panahong Helenistiko. Ang panahong ito ay tumagal ng maraming siglo pagkatapos ng pagkamatay ni Alexander. Ang panahong Helenistiko ay kinakitaan ng paglaganap ng kulturang Griego, wika at mga ideya sa buong sinaunang mundo. Ang Griego ang naging wika ng kalakalan at diplomasya. Ang sining, arkitektura at panitikan ng Griego ay umunlad. Ang mga pananakop ni Alexander ay humantong sa pagtatatag ng mga bagong ruta ng kalakalan sa pagitan ng silangan at kanluran. Pinadali nito ang pagpapalitan ng mga produkto, ideya at teknolohiya. Nasaksihan sa panahong Helenistiko ang pag-usbong ng mga bagong lungsod at kaharian. Ang panahong Helenistiko ay panahon ng malawakang pag-unlad ng intelektual at kultura. Lumitaw ang mga paaralang pilosopikal tulad ng Stoicismo at Epicureanismo. Gumawa ng mga mahalagang pagsulong ang mga siyentipiko at matematiko. Ang aklatan ng Alexandria sa Ehipto ang naging pinakadakilang sentro ng pag-aaral sa mundo. Ikapitong bahagi ang anino ng hari, ang impluwensya ni Alexander. Ang impluwensya ni Alexander ay lumawak ng higit pa sa kanyang buhay. Naging alamat siya sa sarili niyang panahon. Ang kanyang mga kabayanihan ay pinagdiwang sa mga kwento at awitin. Hinangaan siya dahil sa kanyang katapangan, kahusayan sa militar at karisma. Ang mga taktika at estratehiya ni Alexander sa militar ay pinag-aralan ng mga pinuno ng militar sa loob ng maraming siglo. Ang kanyang paggamit ng pinagsamang armas, ang kanyang kakayahang umangkop sa iba't ibang lupain at mga kaaway, at ang kanyang pagbibigay din sa bilis at pagmaniobra ay nagbigay inspirasyon sa mga henerasyon ng mga kumander. Ang ambisyon ni Alexander na lumikha ng isang malawak na imperyo ay nag-iwan din ng marka sa kasaysayan. Ang kanyang pangitay ng isang mundong nagkakaisa sa ilalim ng isang pinuno ay nagbigay inspirasyon sa mga sumunod na mananakop, mula sa mga Romanong emperador hanggang kay Napoleon Bonaparte.
Gayunpaman, ang pamana ni Alexander ay hindi walang mga komplikado at kontradiksyon. Isa siyang malupit na mananakop na responsable sa pagkamatay ng hindi mabilang na tao. Maari siyang maging padalos-dalos at pabaya. Kilala siya sa kanyang labis na pag-inom at marahas na pag-uugali. Bahagi 8, isang walang kupas na pamana, si Alexander sa kasaysayan. Sa kabila ng kanyang mga kahinaan, si Alexander the Great ay nananatiling isa sa mga pinakakagiliw-giliw at maimpluwensyang figura sa kasaysayan. Isa siyang pinunong may pangitain na nagpabago sa takbo ng kanluraning kabihasnan. Ang mga pananakop ni Alexander ay nagpalaganap ng kulturang Griego at mga ideya sa buong sinaunang mundo. Ito ang naglatag ng pundasyon para sa pag-uspong ng Imperyong Romano at paglaganap ng Kristyanismo. Ang pamana ni Alexander ay patuloy na nagbigay inspirasyon sa mga artista, manunulat, at mga palaisip sa buong Middle Ages at Renaissance. Ngayon, si Alexander the Great ay pinag-aaralan at hinahangaan pa rin ng mga pinuno ng militar, mga historiador, at mga mag-aaral. Siya ay isang paalala na kahit na sa harap ng napakalaking pagsubok, kayang baguhin ng isang tao ang takbo ng kasaysayan. Ang kanyang kwento ay isang salaysay ng ambisyon, katapangan, at walang hanggang kapangyarihan ng kalooban ng tao. Ito ay isang kwentong patuloy na humihikayat at nagbibigay inspirasyon sa atin ngayon. Bilang isang mananakop, isang hari o isang tao, ang buhay ni Alexander ay nag-alok ng sulyap sa isang mahalagang panahon sa kasaysayan ng tao. Ito ay isang panahong patuloy na humuhubog sa ating mundo ngayon. Bahagi 9, konklusyon, ang alamat ng mananakop. Maikli ngunit makabuluhan ang buhay ni Alexander the Great. Nag-iwan siya ng isang pamana na patuloy na nararamdaman hanggang ngayon. Isa siyang mahusay na strategist sa militar, isang karismatikong pinuno, at isang may malawak na pananaw. Ang kanyang mga pananakop ay nagpalaganap ng kulturang Griego at mga ideya sa buong sinaunang mundo. Pinangunahan nila ang panahong Hellenistic. Ang kwento ni Alexander ay isang paalala na kahit na sa harap ng napakalaking pagsubok, isang tao lamang ang maaring magpabago sa takbo ng kasaysayan. Siya ay isang figura na patuloy na humuhumaling at nagbibigay inspirasyon sa atin ngayon. Ang kanyang alamat ay malamang na magtatagal pa sa mga darating na siglo.